Biglang huminto ang isang babae. Nang lumingon siya, nanginig ang kanyang kaluluwa. Isang malaking king cobra ang tahimik na sumusunod sa kanya. Dahil sa takot ay agad niyang tinawag ang mga taong nauuna. Bumalik ang koponan ng hindi gaanong pinapansin at nagsimulang tumingin sa paligid. Sa investigasyon, napansin nila ang isang libo taong gulang na estatwa. Naghinala ang propesor ng grupo na maaaring may nakatago sa ilalim ng rebultong ito. Nahulaan niya na may isang lumang templo na nakabaon sa ilalim nito. Pagkatapos nito, nagsimulang maghanap ang lahat ng daan patungo sa templo. Walang nahanap. Dumating ang gabi. Nagsimulang magpahinga ang babaeng iyon malapit sa rebulto. Biglang yumanig ng malakas ang lupa at bumukas doon ang isang malalim na butas. Nang magkamalay siya, may isang lumang hagdanan na natatakpan ng dilaw na buhangin sa kanyang harapan. Naisip niya, marahil ito ang daan patungo sa templo. Bumaba agad ang buong team sa hagdan. Pagpasok nila sa loob, nakita nila ang isang batong kabaong na sarado ng libu-libong taon. Ang sinumang makakita ng kabaong na ito ay yayamanin ng husto. Sa kasabikan, binuksan nila ang takip ng kabaong. Ngunit natahimik ang lahat nang tumingin sila sa loob. Walang kayamanan sa loob. Isang tuyong katawan lang ng babae ang nakatambay. Dahil sa pagkadismaya, isang lalaki ang naglagay ng pagkain sa bibig ng bangkay bilang biro. Wala siyang ideya na ang pagkakamaling ito ay maaaring pumatay sa kanya. Pumasok siya sa loob ng templo. Pagkatapos ay nakita niya ang isang dibdib ng kalansay. May napakagandang gintong hairpin doon. Nagtaas ng kamay ang propesor sa tuwa. Ngunit marahas siyang pinigilan ni Qiang. Nagpa siya siyang suriin muna. Inihagis ni Qiang ang takip ng bote patungo sa hairpin. Sa susunod na sandali, isang nagniningning na gininto ang bibig ang bumuka sa dilim.